your name, oh God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done.
each day that I await. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revealed. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Greatly to be Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang aking Diyos. Si Yahweh ang aking Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Kaya nga nung nakatibig ko lang
each day that I await. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered.
Sound. Sige po, tayo po'y tumayo. Atin pong ipagdiwang ang tanging pagmamahal na iginawad po ni Kristo sa bawat isa sa atin. Hallelujah! O Diyos, purihin ka, Panginoon. Sambahin ka't dakilain. Hallelujah! 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 O Diyos, kami po'y humihingi ng tawad sa pagkalimot namin, Panginoon, sa ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na alalahanin ang inyong kahabagan at awa sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Dahil sa'yong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay
minsan pa. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan ang itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas, iaalay sa'yo aking lakas, iaalay sa'yo aking lakas. Hallelujah. Karapat dapat ko, O Diyos, na pag-alayan ng lahat sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Sa umaga pong ito ay patuloy po kaming nagpapasalamat sa lakas at buhay na taglay-taglay po namin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito na ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas, Panginoon, upang kami ay dumako sa iyong bahay-sambahan, magpuri, magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sa umaga pong ito na kami, O Diyos, ay naririto makakapagpuri at patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ibinigay mo po sa amin. Higit sa lahat sa buhay namin sa oras na ito, Panginoon. Marami pong salamat. Muli, Panginoon, sa umaga mong ito'y humingi po kami ng paglilinis sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming kasalanang nagawa sa isip, sa wika at sa gawa, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa umaga pong ito upang maging karapat-dapat po kaming sumamba, magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa kapatawarang patuloy mo pong iginagawad sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, sa amin pong pag-aawitan, O Diyos, patuloy mo pong pangunahan ang bawat isa, higit sa lahat. Ang ginagamit mo po sa harapang ito, Panginoon. Sa mga mang-aawit, sa mga may hawak ng instrumento, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, sa maghahayag, Panginoon, ng inyong pong banal na salita. Patuloy, O Diyos, na kayo po ang manguna sa kanya, Panginoon. E-bless mo po ang buhay niya upang ikaw ang makita, hindi po ang kanyang kahinaan. Patuloy mo siyang hawakan, Panginoon, turuan at tulungang sa kanya pong isip ay maibigay niya, Panginoon, ng lubos-lubos. Panginoon, ang kanya pong pagtitiwala sa iyo, O God, at patuloy mo siyang hawakan, Panginoon, upang lahat ng kanyang bibigkasin at sasabihin, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyong banal na aklat, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Sa umaga pong ito ay amin pong dinadalangin at hinihiling, Panginoon, ang pagtayo mo sa aming kalagitnaan at ikaw nawa ang makita ng bawat isa, Panginoon, sa oras na ito. Lord, marami pong salamat at inihahabilin po namin sa inyo ang gawain ito, Ama. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin pong purihin ang Diyos na walang katulad. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! O Diyos, tanggapin ninyo ang awitin at tugtugin na alay sa inyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat na naroroon, daigdig at ng lahat, purihin ang Diyos. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat na naroroon, daigdig at ng lahat, purihin ang Diyos. Purihin ang
ang Diyos, lahat ng mga bansa. Purihin ang Diyos, lahat ng sa Kaniya. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa Kaniyang tahanan. Purihin ang Diyos sa kapulungan. Purihin ang Diyos sa karamihan. Purihin ang Diyos sa bawat bayan. Purihin ang Diyos sa kapatanan. Purihin ang Diyos sa kapulungan. Purihin ang Diyos sa karamihan. Purihin ang Diyos sa bawat bayan. Lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroroon, daigdig at ang lahat, purihin ang Diyos. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Pasalamatan ka, Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
bang nagmahal sa akin ng katulad mo? Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon, sa kamanghamanghang biyaya na idinulot niyo po sa buhay naming makasalanan. Hallelujah. Meron ba hihigit pa sa pagmamahal mo, Jesus? Inalay mo ang buhay mo, banal at dalisay sa krus. Dahil sa'yo kami nagpapasalamat. Galing sa'yo ang buhay na walang hanggan. Kamanghamanghang biyaya sa'yo natagpuan ang pag-asa at pag-ibig. Di nagmamaliw, di nagbabago. Meron ba mas tatamis pa sa presensya mo, O Jesus? Ito ang pinangako mo sa aming nagtitiwala sa'yo. Dahil sa'yo kami nagpapasalamat. Galing sa'yo ang buhay na walang hanggan. Galing sa'yo kami nagpapasalamat. Galing sa'yo ang buhay na walang hanggan. Kamanghamanghang biyaya
sa krus. Dugo mo ay umagot, Jesus. Ako'y iyong tinubos, Jesus. Jesus, pag-ibig na inalay sa krus, dugo mo ay umagos, Jesus. Ako'y iyong tinubos, Jesus. Jesus, pag-ibig na inalay sa krus, dugo mo ay umagot, Jesus. Ako'y iyong tinubos, Jesus. Jesus, kamangha-manghang biyaya sa'yo natagpuan ang pag-asa at pag-ibig. Di nagmamaliw, di nagbabago, kamangha-manghang biyaya sa'yo natagpuan ang pag-asa at pag-ibig. Di nagmamaliw, di nagbabago, di nagmamaliw, di nagbabago, di nagmamaliw, di nagbabago. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyo pong biyaya sa bawat isa sa aming mahihina. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa buhay na inialay nyo para sa amin. Hallelujah! Salamat sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Walang hanggan ka rin po naming pupurihin, sasambahin, dadakilain, pasasalamatan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Amen. Ang bawat isa po ay magbatian sa presensya po ng ating Panginoon. Lukso ng dugo, agad kong nabatid sa pagkakita ko sa'yo, o aking kapatid. Ang apoy ng pagsambay, ating pag-alabin, bigat sa iyong balikat, aking papasanit. Aking kamay ay iyong abutin. Handog ko'y pag-ibig mula sa Diyos natin. Ika'y hindi iba kung si Jesus na sa'yo na. Tayo'y mabuklod ng matibay na kapatiran. Tayo'y mabuklod ng matibay na kapatiran. Tayo'y mabuklod ng matibay na
purihin ka, Panginoon. Bawat isa po ay manatiling nakatayo. Tayo po ay humanda sa pagbasa po ng banal na salita ng Diyos. Praise. Tayo'y saglit na tumako po sa pagbabasa ng banal na salita ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos na matatagpuan po natin sa aklat po ng Lucas 10, verse 25 to 37. Kung nandyan na po kayo, atin pong basahin ng salita ng Panginoon. Verse 25. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba nababasa mo ron? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo yan at pagkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag siyang lumabas sa kayahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniyong halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon. Na makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay siya ng lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong nagagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng tao naging tunay na kapwa ng tao hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ayun, tagal ng patalastas. Hindi kasi ako sanay ng inahawakan yung microphone. So, ayun po, magandang umaga po muli sa bawat isa at higit po sa lahat sa atin pong Panginoon. Salamat sa Diyos dahil patuloy na binigyan tayo ng pagkakataon upang makapakinig tayo ng kanyang mga salita sa umaga pong ito. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa umaga pong ito dahil patuloy na ikaw ang sumama sa bawat isa. Sa amin, Panginoon, sa bahay-sambahan pong ito upang makinig ng inyong pong mga salita. Patuloy na turuan mo kami, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Nawa, Panginoon, ay hindi lamang po kami ma-inform, Panginoon, kundi ma-transform po kami, Panginoon, ito.
At tulungan at turuan mo kami, Panginoon, na sumamba, Panginoon, sa inyo. Turuan mo kami, Panginoon, na mahalin ka at patuloy na ang salita mo, Panginoon, ay mamutawi sa aming puso't isip, Lord. Maraming po salamat. Kayo, Panginoon, ang sumama sa bawat isa, di lamang sa iglesia pong ito, maging sa mga naka-live, Panginoon, sa Zoom at ganoon din sa Facebook, Panginoon. Kayo ang humawak sa kanila. Maraming po salamat muli. Kayo, Panginoon, ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po, nabasa na po natin ang ating teksto na matatagpuan sa Lucas 10, verse 25 to 37. So, ayun po, hindi na po, hindi na po bago sa bawat isa sa atin. Matagal na po ito. Siguro, una ko napakinggan ito, elementary pa ako, yung Good Samaritan. May drawing pa nga yun, no? Yung Good Samaritan, tapos yung lalaki ng kahundusa, yun yung tinulungan niya. So, ayun, di na tayo magpapatagal pa, pag-aralan na natin yung salita ng ating Panginoon. So, minsan may tumayong isang eskriba para subukin si Jesus. Guro, ano po ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? So, sa ibang salin po, nakasulat dito is lawyer. Sa ESV po, nakasulat lawyer. Sa iba, scribe. Tapos sa iba, yung dalubhasa sa kautusan. So, pare-parehas lang na biyasa sa kautusan. Hindi niya tinanong si Jesus Christ para sa wisdom. O di niya tinanong si Jesus Christ na kung gusto niya ba talaga yon, yung buhay na walang hangganan. Kundi tinanong niya si Jesus Christ para subukin. Para subukin. Loophole lang. Diba? Sa mga abogado, ganun eh. Pag may nasabi yung nasasakdal na butas, ay titirahin niya yon. At ganun din sa mga eskriba at sa mga biyasa sa kautusan sa panahon ni Jesus Christ. Sunod sila ng sunod sa ating Panginoon habang nagtuturo. At naghahanap ng butas sa ating Panginoon. Kaso bigo sila dahil Diyos ang sinusundan nila. At sa Diyos ay walang mali. So yun, tinanong niya, Guro, paano po ba magmana o magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, tanong niya. At sabi ng Panginoon dito sa 26, ano bang nakasulat sa kautusan? Ang tugon niya, ano ba ang nabasa mo roon? Sabi ng Panginoon, expert ka sa law. Diba? Parang ano yun eh. Halimbawa si Paul, nagtanong sa akin, engineer siya. Tapos ang tinanong niya sa akin patungkol sa construction. Ano ba nalalaman mo? Mas magaling ka nga sa akin, parang ganun eh. Pero ito, sa Panginoon, biyasa ka sa kautusan eh. Eskriba ka, parang ganito. Lawyer ka, pero ano ba nakasulat sa kautusan? Ano ba nabasa mo roon? At sumagot ang lalaki. Sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So dahil sa biyasa siya sa kautusan, in-splice na yung law na nabasa niya, na makikita natin to sa sa Levitico at sa Deuteronomy, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So core law, kumbaga ito yung sa una niyang sinabi, ito yung pinakamahalagang utos, at ganoon din sinabi ng Panginoon sa Mateo, di ba? Ito yung pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, memorize to ng mambabatas. Memorize to ng isang biyasa sa kautusan. At alam niya kung paano gumagana ito sa panahon na yon. Alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Dahil pinag-aralan niya yon. Alam niya lahat ng batas, 5 books of Moses or iba pang mga batas ng mga Hudyo, alam niya yon dahil aral siya. At nag-reply ang ating Panginoon, sumagot ang ating Panginoon. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. So, kumbaga basic na sagot ng ating Panginoon, gawin mo yan. Alam mo pala yung kautusan, alam mo pala yung dapat mong gawin. Gawin mo yan.
at mabubuhay ka. Sabi sa 29, datapwat sa hangad niyang mag-aring ganap sa sarili. Nagtanong siya kay Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sino naman ang aking kapwa? So, kung makikita natin dito, nilantad na ng Panginoon kung ano talaga yung puso ng lawyer na yon. Nilantad na ng Panginoon kung ano talaga yung nais ng lawyer na yun. Hindi para sambahin ng Diyos, hindi para mahalin ng kapwa, kundi ipakita sa madla yung kanyang pagmamataas. Yung kanyang pagmamataas. Kasi sa tingin niya, nagawa niya na to eh. Alam ko tong batas na to na mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa ko, gaya ng aking sarili. Alam ko na to eh. Bakit sinabi pa ng Panginoon, gawin ko to? Kumbaga sa isipan niya. Ayaw niyang magmukhang mababa sa harap ng Panginoon. Ayaw niya maging kahiya-hiya sa harap ng ating Panginoon. Sa mga nakakakinig, ayaw niya maging kahiya-hiya. Kaya tinanong niya, sino ang aking kapwa? Dapat sa puntong ito, nagsisi na siya eh. Diba? Paano ko magagawa yun, Panginoon? Kumbaga dapat ganun yung reply eh. Paano ko magagawa yun, Panginoon? Mahalin ko yung kapwa ko ng buong pag-iisip ko. Mahalin ko yung Diyos. Paano ko magagawa yun? Yun na sana dapat yung reply. Kaso, lumiko pa siya. Pinakita lang doon na kung gaano siya nagmataas sa harap ng ating Panginoon. Imbis na magsisi, imbis na umamin na hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko kayang i-perfect yon, yung batas na yon. Hindi ko kayang mahalin ng Diyos ng 24/7. Even yung kapwa ko, di ko kayang ibigin in 24/7. But sinabi niya, sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Dahil alam niya sarili niya na kaya niyang gawin ito, sino ang aking kapwa? Alam naman na niya ang Diyos na dapat sambahin. At tinanong pa rin niya, sino ang aking kapwa? Sa panahon kasi nila, mga Hudyo ay kumbaga group lang ang minamahal ng mga scribe and yung mga lawyer and priest. Sila lang sa core na yon. Pag Hudyo ka, kaya ka nilang mahalin. Pero kapag mixed na yung lahi mo, limbawa mga Samaritano, ganon, nalahian ng iba, dahil sa kanila is unclean na yon, gumagawa na ng mga paganismo, sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan, hindi na sakop ng kanilang pag-ibig yon. Hindi na sakop ng kanilang pagmamahal yon. Kaya sinabi dito, sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Mga fellow Jewish, mga fellow priest lang ang naituro. Kumbaga yun yung nakagisnan nila na dapat nilang mahalin, na dapat nilang ibigin. Sila lang, wala nang iba. At kung titingnan natin dito sa verse 30, sinabi ni Jesus, ito na yung kwento ng Good Samaritan, makikita natin. Sa ibang Biblia, hati ito eh, kumbaga hinati yung subdivision, pero dito magkadugtong siya. Sinabi ni Jesus, may isang taong bumaba sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan at tinubaran. Binugbog pa siya at halos patay ng iwan. So kung titingnan natin yung mapa ng Jerusalem patungong Jericho, is approximately sobrang layo nito, siguro mga 37 kilometer. Kung susumayin ko na lang, siguro mula dito hanggang circle. Tapos yung Jerusalem is mataas na lugar. At yung Jericho is below sea level siya. So sabi dito, pababa. At hinarang siya ng mga tulisan. So kung i-imagine natin, sa panahon na yon is hindi ganun karami yung tao. At kung papansinin natin sa mga countryside dito naman sa Pilipinas, ay maraming naaaksidente, maraming nananakawan kahit nga iskinita eh. Manila na yan, may nanakawan pa rin na naglalakad na lang. So, paano pa kaya doon sa panahon na yon? Di ba?
naglalakad mag-isa yung lalaking yon. Hindi naman sinabi dito kung Hudyo siya or ibang lahi siya. Basta sabi, binugbog siya, hinubaran, ninakawan. Yun yung ginawa sa kanya. At sabi sa 31, nagkataong naparaan doon ng isang saserdote. So may tatlong dito, alam naman na natin to. Hindi na bago sa atin tong kwento na to. May tatlong nakakita sa binugbog na lalaki. Sabihin ko, hindi to sinabing kung Hudyo ba yung lalaki, basta may tatlong nakakita sa kanya. Isang Hudyo, ay isang pari, isang Levita, at isang Samaritano. So ito yung sinabi, ito yung una sa 31. Nagkataong naparaan doon ng isang saserdote na makita ang tao, lumis ito ng daan at nagpatuloy ng paglalakbay. So titignan natin, isang priest yung nakakita sa halos mamatay ng lalaking ito. So nung nakita niya, lumihis siya ng daan. Hindi niya tinulungan yung lalaki. So may iba't ibang speculation yung mga nag-aral ng Biblia dito. Sabi daw nila, siguro dahil nga mukhang patay na yung lalaki, bawal sa mga pari na humawak ng patay dahil magkaan sila, ituturing silang hindi na malinis at ituturing silang marumi ng Panginoon ayon sa kautusan at magpupurify pa sila ng 7 days. So, speculation, siguro daw mag-aala yung priest na yon kaya hindi niya na hinawakan yung mamamatay na yon. At may iba pang speculation na baka daw nagtatago pa yung mga tulisan at isunod siya kung tutulungan niya yon. Baka dalawa pa silang mapahamak, kaya umiwas na siya. At yung iba naman sinabi, dahil sa priest siya, busy siya sa paglilingkod at pag-aalay sa Panginoon. So iba't ibang speculation, pero hindi naman minention ng Panginoon dito kung bakit umilag yung priest, kung bakit niya hindi tinulungan yung halos mamatay ng ninakawan. So 32, isang Levita ang naparaan din doon at nang makita ang tao, lumiis din siya ng daan at nagpatuloy sa paglalakbay. So ganun din, isang Levita naman ang nakakita sa binugbog na yon. At kung titignan natin sa Biblia natin, yung Levita is assistant sila sa paglilingkod sa templo. Servanted sila at kung papansinin natin, hindi naman yung mga priest is Levite, matik yon, Levita yon. Pero hindi lahat ng Levita is priest. So ganun din ang ginawa ng Levite. Hindi niya rin pinansin yung halos mamatay ng nanakawan. At sa speculation din, sa mga nag-aral, ganun din, ayaw nilang marumihan sila. At ganun din, natakot sila na baka nandyan pa yung mga tulisan. At dun din, busy pa rin. Pero hindi, inuulit ko, hindi minention ng Panginoon yon. Hindi minention ng ating Panginoon yun. Dahil ito illustration lang ng Diyos na sinabi sa eskribang ito. At yun nga, dalawang worship leader na ang nag-reject doon sa nanakawan. At yung pangatlo naman, ito na yung Samaritan. Saan na ba tayo? 33. May isa namang Samaritanong naglalakbay na paraan doon na makita niya ang tao. Nagdalang habag siya, nilapitan niya ito at binusan ng langis at alak, ng mga sugat. Pagkatapos, tinalian ng mga sugat, iniakay niya ito sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. So yung may pangatlong dumaan, napadaan daw, yung Samaritano na. Ito na yung tumulong sa kanya. Walang sabi-sabi, tinulungan niya agad. Nagkaroon agad siya ng habag na kawawa naman itong lalaking ito. Yung dala niyang langis, yung dala niyang alak, binuhos doon sa lalaki bilang linis. Kumbaga, yung alak kasi may alcohol yan, di ba?
Kumbaga nilinisan niya muna. At yung langis naman is sabi para daw hindi sumakit yung sugat. Hindi sumakit yung sugat. Kaya yon, walang sabi-sabi, dinala niya sa bahay panuluyan. Kinabukasan, verse 35, kinabukasan, dumukot siya ng 2 salaping pilak at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. Sinabi niya, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. So kung makikita natin dito, may reason yung dalawa kung bakit nila nireject yun. Either busy sila or hindi talaga sila nagkaroon ng habag. At yung Samaritano naman is nagkaroon ng habag sa lalaking yon. Kung titignan natin, may lakad pa siguro tong Samaritano na to no? May lakad pa siguro to. Nung nakita niya yon, kinancel niya lahat ng lakad niya para tulungan lang yung lalaki na yon. Kasi titignan natin dito kinabukasan, nandun pa siya sa bahay panuluyan Kinabukasan, tas dumukot pa siya ng 2 salaping pilak at nabawasan pa yung kanyang budget sa kanyang paglalakbay. At sinabi pa nga niya doon sa host ng bahay panuluyan, kung may kulang man, babayaran ko na lang sa pagbalik ko. So makita natin doon yung compassion ng Samaritanong yon. Kung titignan natin, di rin siya naghanap ng kapalit na di naman niya sinabi na pag nagising tong lalaking to, sabihin mo yung pangalan ko para pagbalik ko, babayaran niya ako, di ba? Hindi naman ganun Kumbaga, nagbigay pa siya ng tip na sa pagbalik ko, babayaran ko kung ano man ang kulang. Babayaran ko kung ano man ang kulang. Makita natin yung compassion ng Samaritano na yun sa illustration ni Jesus Christ na ito. Yung pagtulong ng isang Samaritano. Kung paano siya tumulong sa nangangailangan. So, sabi dito sa verse 36, ngayon, sakala mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Sino ba ang naging kapwa? Kumbaga, basic to Basic na tanong to. Sa values grade 1, alam na isasagot Di ba? Alam na ang isasagot. Kayo, sino ang naging kapwa? Kung kayo tatanungin ko, baka naman mag-isip pa kayo Hindi na. Kumbaga, Theology 101, ganyan. Hindi na theology, biblical 101. Di biblical, values na lang. Sige, values 101. Sino ang naging kapwa sa tatlo? Diba? Pero napakatindi talaga ng scribe na to. Anong sabi niya? Sumagot ang skriba. Ang taong nahabag sa kanya, nag-reply sa kay Jesus Christ. So ano mapapansin natin sa reply niya? Kung napansin nyo. Kung napansin nyo lang pero maliit lang naman yon. Kung napansin nyo, sabi ng Panginoong Hesus, sino ang naging kapwa sa tatlong ito? At nag-reply yung skriba, yung nahabag po. Ano ang napansin nyo sa tanong? Ano napansin nyo sa sagot ng skribang ito? Kung mapapansin nyo lang. Kung mapapansin natin, hindi niya minention yung Samaritano. Hindi niya sinabi kung sino. Kasi nga yung panahon nila is, yung Samaritano nga is, unclean sila sa paningin ng mga Hudyo. Unclean sila sa paningin ng mga Hudyo. Dahil sa history na sinugod ng Assyria yung North Israel at nung nakaka-captive sila ng mga Israel doon papuntang Assyria at ganoon din sa Assyria papuntang Israel. At nagkaroon ng lahi na. Kumbaga mixed na yung lahi. Yung mga Hudyo humalo na sa mga Assyria at ganoon din yung Assyria sa Hudyo. Pero kalooban ng Diyos yun dahil sa yung hari ng Israel is masama. At kung makikita natin, mixed na. Yung pagan na ginagawa ng mga Assyria, nahawa yung mga Hudyo na nalahian. At yung fruit nun, yung naging anak nila is tinawag na Samaritano kasi Samaria, sa gitna yun North and South, at sa gitna yung Samaria. At ganun yung nangyari.
tinawag silang unclean o di malinis ng mga Hudyo, lalo na ng mga priest dahil nga na nabahira na sila ng kabuktutan ng ibang lahi. At kung titignan natin dito, hindi minention, hindi man lang sinabi, yung Samaritano po, guro. Kumbaga, yung nagbigay, yung habag, yun yung naging kapwa. Di ba? Yung nahabag, yun yung naging kapwa. At sinabi ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. So, kung titignan natin, makikita natin dito yung pagturo ng Panginoon is dapat may compassion ka. Dapat may compassion ka. Dahil sinabi mo sa akin na ito yung pagsunod mo mahalin mo yung Diyos, mahalin mo ng Diyos yung buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong puso mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung sinasabi mo lang, yan sa pamamagitan ng bibig mo at di naman makita sa gawa mo, ay niloloko mo lang yung sarili mo. At ganun din yung sinabi ng Panginoon sa scribe. Hindi na sinabi dito kung ano nangyari sa scribe Diba? Hindi na na-mention dito kung ano nangyari sa scribe. Nagsisi ba siya? Sinunod ba niya ang Panginoon? Hindi. Pero tinuturo sa atin ng Panginoon dito is magkaroon tayo ng compassion sa kapwa. Minention din kasi yung Greek word ng kapwa is associate sa malapit lang Yun yung neighbor. Yun yung Greek translation niya. At yung pagkakaintindi ng mga Hudyo sa neighbor is dun lang sa group nila. Dun lang sa group nila. Kaya sinira yun ng Panginoon. Hindi. Yung neighbor is lahat. Lahat ng nangangailangan, ibang lahi man yan o marumi man sa paningin mo yan, kailangan mong tulungan. Kailangan mong tulungan. Kung sinasabi mong naglilingkod ka sa Diyos, pero yung nangangailangan na yung kapwa mo, hindi mo matulungan, niloloko mo lang yung sarili. Niloloko mo. Sa panahon nila, kung makikita natin, ganun nahihirapan yung mga tao dahil yung batas iniisipan nila. At yung mga matataas na guro, mga priest, di ba? Mas lalo pa silang pinahihirapan. Mas lalo pang yung batas naging kabigatan na. At lalo pa silang pinipressure nun. At sinabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng compassion sa mga nangangailangan, sa mga nahihirapan, maging kapwa kayo. Kaya nga sabi sa radyo, di ba, gusto ko maging kapwa para hayahay. Gusto ko maging kapwa para hayahay. Pero, tignan natin, yung nangyayari sa panahon ni Jesus Christ. Nung tahimik ang Diyos ang ilang daang taon, ano ang nararamdaman ng tao sa panahon na yon? Siguro yung mga priest, okay sila kasi naglilingkod sila sa templo Ganon din siguro yung mga Samaritano kasi may sarili silang templo, di ba? Pero yung mga wala, yung mga alanganin ba, hindi nila alam kung saan sila lalapit Ganon din sa mga Hudyo na siguro kasi yung kabigatan nila sa batas. Di ba? Naging kabigatan na, kabigatan na sa kanila yung batas. So, ano ang nararamdaman nila sa panahon na yon nung hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus? Dumating ang Panginoon ang gabi, tahimik ang lahat. Di ba? At yon ang sinabi ng Panginoon sa Samaritanong ito. Gawin mo yan. Gawin mo yan. At maging kapwa ka sa lahat ng nangangailangan. Sa lahat ng nangangailangan. Any race, kahit anong relihiyon pa yan, maging kapwa tayo. Maging neighbor tayo. Tandaan natin na hindi naman kasalanan na tumulong sa hindi natin karelihiyon. Dahil yung grasya pa rin ng Diyos is nandun sa kanila. Magkaiba ang brotherhood sa neighborhood.
Tandaan natin, ang neighborhood is lahat ng nakikita nating tao. Pero yung brotherhood is, ayan, kayo. Kapatid mo sa pananampalataya. Pero pag neighborhood, no limit yon. Walang barrier, walang lahi o religion. Tutulungan mo dahil nangangailangan yun. Kung makikita natin sa verse na ito, sa kwentong ito ng ating Panginoon, hindi mape-perfect ng tao yung pag-ibig eh. Even sa Diyos. Lagi tayong nagkakasala sa Diyos, araw-araw. Lalo na sa ating kapwa. Diba? Mapag-iisipan natin ng mali ang kapwa. Mapag-iisipan natin ng butas ang ating kapwa. Hindi natin mape-perfect yun. Hanggat nandito tayo sa lupa, hindi natin mape-perfect yung love. Pero binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Pero hindi tayo mape-perfect. Nagdaan natin. Kaya nga bumaba ang Panginoon dito eh. Para tulungan tayo. Para tulungan tayo. We need Savior. We need Savior. Para mapagana natin yung pag-ibig. Mapagana sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. Kung titignan din natin dito, yung kailangan magkaroon tayo ng compassion sa ating kapwa. Karoon tayo ng awa sa kanila. Hindi man sa material na bagay, kundi sa ginagawa rin nila. Pagtulong na rin yung sabihan natin sila ng mali, na hindi natin sila tinotolerate sa gawa nila. Pagtulong na rin yon, kahit sa moral lang, makinig sila sa atin, di ba? Kahit sa moral lang. Kung di man, gawin pa rin natin. Magkaroon tayo ng compassion sa kanila. Sa lahat ng ating nakakasalamuha, magkaroon tayo ng compassion sa kanila. At mahalin natin sila dahil minamahal tayo ng Diyos. Bunga lang din tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kung makikita natin sa kwentong ito, di ba? Walang nagawa yung ninakawan, kundi tinulungan lang din siya. Ganon din sa atin. Tinulungan din tayo ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang unang nag-initiate ng compassion, ng mercy, ng grace sa atin. Na kinailangan pa niyang bumaba para iligtas tayo. Na isama tayo sa kanyang kaharian. Na pagkakataon na tawagin natin siyang kapatid. Pagkakataon na tawagin natin siyang ama. 'Di ba? Na dati niya tayong kaaway, na dati natin siyang kaaway. Bumaba siya dito sa lupa upang mag-reconcile sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pakita natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Kung sinasabi nating mahal ko ang Diyos, dapat may fruit yon na love. Ito yung naging issue sa Efeso, di ba? Nung sabi, okay lang na hindi umibig. Okay lang na hindi umibig, basta kilala mo ang Diyos. Hindi. Kung kilala mo ang Diyos, dapat umiibig ka. Kung kilala natin ang Diyos, dapat umiibig tayo. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging compassionate sa bawat isa. Hindi lang dito sa group natin. Nakikita ko naman yung love natin sa isa't isa, yung compassion, pag nangangailangan yung isa, may respond naman, di ba? Pero pag nasa labas tayo, huwag na nating tanungin kung ano ba yan, kapatiran ba yan? Ganon. Hindi na. Hindi na. Sa ibang religion, ganon eh. Yung pagtulong nila is may kapalit. Dahil pinakain mo ako, binigyan mo ako ng isang sakong bigas. Dalaw ka sa akin araw-araw. May dadalawin kita. Di ba? Yun yung kapalit eh, di ba? Pero sa atin, wag na tayong maghanap ng kapalit. Tulungan natin ang nangangailangan. Huwag tayong mag-focus sa kung ano yung ibabalik ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-focus doon.
Ibibigay naman ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin eh. Pero hindi natin kailangan i-focus yun. Hindi yun yung focus natin. Kundi kung may nangangailangan, kailangan makita sa atin yung pag-ibig na nanggaling sa ating Panginoon. Na nanggaling sa ating Panginoon. Napakalaki ng habag na binigay sa atin ng Diyos. Na dati tayong makasalanan at binigay niya ang kanyang anak. Sa atin nga, pera lang ibibigay eh. Time lang. Pero sa kanya, anak ang binigay. Buhay niya ang binigay. Sa atin, di naman sinasabing, bigay mo buhay mo. Hindi eh. Tulungan mo. Tulungan mo lang. Magkaroon ka lang ng compassion. Makita sa atin yung pag-ibig na nanggaling sa ating Panginoon. At kung papansinin natin, hindi na siya nag-antay ng kapalit pa. Yung tumulong na yon, yung Samaritano na yon, hindi na nag-antay ng kapalit pa kasi nga, nagpapagaling pa yung lalaki. Alangang hintayin pa niya ng ilang linggo bago gumaling tapos, oy, ako yung tumulong sa'yo. Tulungan mo rin ako, bayaran mo ako. Hindi. Iniwan niya na. Tapos magbabayaran pa siya pagbalik. Diba? Yung kulang na babayaran niya. So, ganon tinuturo nito ng Panginoon na magkaroon ka ng compassion, hindi lang sa group ninyo, hindi lang sa lahi na kumbaga nakagisnan mo, sabi niya dito sa iskribang ito, kundi lahat ng nangangailangan. Hentil, Hudyo, Samaritano, lahat ng nangangailangan magkaroon. Gawin mo kung ano yung kapwa na sinasabi dito ng ating Panginoon. At ganoon din sa atin, bilang mananampalataya ng Diyos, sinasabi nating iniibig natin ang Diyos, dapat makita sa atin na iniibig din natin ang ating kapwa. Na iniibig din ang ating kapwa. Alam ko, hindi naman madali yun. Makita mo yung chinismisan ka, di ba? Makita mo yung siniraan ka dyan sa kapitbahay mo lang. Di ba? Hindi madali. Hindi madali dahil tao tayo. May emosyon tayo eh. Pero yun yung tinuturo ng Panginoon. Yun yung tinuturo ng ating Panginoon. Dahil ganun din naman ang Panginoon sa atin. Hindi tayo kayang tingnan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. At sa ating paglalakbay sa Kristiyanong pamumuhay na ito, makita sa atin yung compassion, yung mercy and love na galing sa Panginoon, na galing sa Panginoon. Huwag na tayong magantay ng kapalit. Huwag na tayong magantay na pilitin pa tayo na mahalin tong taong to. Lalo na pag nangangailangan. Huwag na tayong magdalawang isip pa. Pero sinasabi dito ang Panginoon na maging matalino rin tayo sa pagtulong. Maging matalino rin tayo. Kung nagiging uto-uto na tayo, hindi naman din pwede yon, di ba? Hindi naman ganon. Pero kung makita natin na nangangailangan, tulungan natin. Tulungan natin. Anong lahi, anong religion, bata o matanda, kailangan makitaan tayo ng pag-ibig na gagaling sa ating Panginoon. Yun lamang po ang salita ng Diyos at magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa umaga pong ito dahil patuloy na tinuturuan mo kami na inyo pong mga salita. At patuloy na kayo ang humawak sa bawat isa sa amin, sa puso, isip namin, Panginoon. I-guide mo kami, Panginoon, na mamuhay na naayon sa inyong pong kalooban. At patuloy na ang pag-ibig, Panginoon, na makita sa bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. At patuloy na ikaw ang sumama sa bawat isa. Maraming pong salamat at patuloy na ikaw ang maitaas, maparangal ang maitanghal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Ayan, so good morning po. So bawat isa, gising pa po ba tayo? Yan. Excited na ako sa pagsabi nyo ng I love you sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaaway nyo. Can't wait. Paki-update na lang po ako sa magiging response nila kung bati na kayo. Hindi, yan. Salamat sa salita ng Panginoon na hindi madali, pero yun yung narapat natin gawin. Hindi dahil utos, kundi yun yung gustong, kumbaga bilang Christian, yun na dapat gawin natin. So, ayun. So, magandang umaga po muli sa ating mga kapatid sa face-to-face at kayo din po sa ating Zoom. Ayan, una sa lahat kay Pastor Mar, magandang umaga po sa inyo. Wait lang. Yan, si Kuya Jason, kay Sister Lina, kila Chay Chay at kay Jessa, sa Pangasinan kila Kuya Kenneth, yan, kay Christine, kay Tito Dad at sa kila Tita Tonet mag-isa mga bata at kay Marian, si Marian, ayan, at kay Rag sa Ragunton family, ayan, maganda morning sa inyong mga kapatid. At maging sa FB Live, kung may nanonood man po dyan, ay magandang umaga po sa inyo. Nawa ay malinaw po ang aming boses o yung signal niyo po dyan. Ayan, so okay po, balik na po tayo sa ating announcement o mga program po natin ngayong linggo bilang mga paalala sa ating mga nakakalimot sa atin. Kasama ako kasi nakakalimot din naman ako. So, ayun, una na po sa lahat yung ating program sa Sunday. Ayan, so sa ating pong praise and worship, ang ating pong worship leader ay si Sister Leslie Gonzalez. Opening prayer naman po ay si Sister Laika Gonzalez. Scripture reading, si Raquel May Magan. Preacher naman po natin si Pastor Mar Magan. Announcement naman po ay si Brother Jans Acevedo. Offertory prayer naman po ay si Sister Sarah Capales. Closing prayer naman po ay si Brother Renato Nuestro. Ayan po sa mga gagamitin po sa darating na linggo, maghanda po tayo, maging ating damit po at masusuotin. Ayan po yung handa po natin. At kung sakali man pong hindi kayo pwede, ayan, pwede po tayo magbigay alam sa ating program committee or sa ating Pastora Jane na sa ganon ay mapalitan po tayo agad bago yung gawa at maging maayos lang po ang ating programa. At sa ating pong children ministry, ito po ay every Sunday na po after po siya ng praise and worship. At kapag fourth Sunday po, ay doon naman po tayo sa Pangasinan. Ang lagi pong nagturo doon ay si Ate Jonah. Pero meron pa din po tayo dito sa Palmera kahit na nasa Pangasinan si Ate Jonah. Kasi sa tulong naman po ng Panginoon ay 4 na po kaming teacher. Kaya kapag nandun si Ate Jonah, nandito pa po kaming 3. Para sa ganun ay mag-guide din po yung mga bata dito sa Palmera. At sunod naman po ay ang youth ministry na every Sunday po, 1 p.m. At ngayong month po ng August ay may bago ng programa yung mga youth. Bukod sa every Sunday na may sharing kami about sa Word of God, na kanina pong preach, ay mayroon din po kami ginaganap na GC Interactive na sa GC po namin ay nabubuhayan na. Yes, hindi na purusin lang. Yan. Yung GC po namin ay buhay na. Hindi na siya puro lang, like or something. Yan. May mga nag-share na din po kami nun based sa leader po kung anong gagawin nilang question or ano pa man, ay depende na po yun sa na-assign po sa kanila. So, nawa po ang bawat mga kabataan, kung di pa po kasama sa GC, ay magsabi po kayo sa amin kasi active na po muli ang ating GC. Kaya po sa mga di pa naka-add doon, magsabi po kayo sa ating leader, kay Kuya Paul o kay Kuya Ron o kaya kay Ate Laika kasi sila yung mga, alam ko sila at admin doon or kay Kuya Paul na lang. At ayun, at pag third week naman po, yung po ating General Youth Fellowship. At every 1 p.m. din po yun o after lunch po kasi minsan kahit hindi pa 1 p.m. pero kapag maaga naman natapos kumain, ay nag-i-start na din po kami. At sa mga kapatid po namin dyan na malayo, pero gusto pong mag-join din po sa ating gawain sa mga kabataan, ay magsabi lamang po kayo dahil mag-open po kami ng Zoom link na sa ganun po ay makapag-join din po kayo. And next naman po ay ating prayer meeting. Ito po ay every Wednesday na ang mag-lead po ng worship song ay si Brother Richard Kent Kalumpag. Ang opening prayer naman po ay si Brother Gideon Paul Magan. Ating pong exhorter naman po ay si Sister Sarah Capales. Ang prayer for the nation naman po ay si Sister Betty Cuadro. Ang prayer for the church naman po ay si Sister Raquel May Magan. At sa ating special request prayer naman po ay si Pastora Mary Jean Magan. At sa closing naman po ay si Sister Jonaline Orpiano. So, yan po, kumbaga every Wednesday naman na to na
tawag dito, ina-announce po kung magkalating na ginagawa na natin siya every Wednesday. So sa mga nakalagay po sa program, katulad po ng nakalagay po sa ating program pag Sunday, ay magsabi na lang din po kayo kung hindi po kayo pwede. Para po nang sagan bago magawain din po ay mapalitan na at masaayos na po ang ating program. At bago din po mag-8, nawa po ay mag-join na tayo. Gatingantayin pa na saktong 8 tayo mag-i-start. Kasi gawain po ng Panginoon, kaya dapat bago mag-8 ay mag-start. Kasi naalala ko lang po, share ko lang, medyo ano lang. Naalala ko din po lang yung sinasabi sa amin ni Kuya RJ noon before pag sa practice na pag nag-set siya ng practice, nanbawa, 8:45. Kapag dumating ka ng saktong 8:45, late na yon. Kasi dapat before 8:45 ka dumadating. So Hana, alam mo na yon. Kasi ikaw kasi sabi na gagawa ko na siya. Pero ayan, naalala ko lang din siya na ganoon din sa atin. Kapag nag-set ng time na 10 a.m. o kaya 8 yung gawain, dapat before 8, before yung time na yon, is nag-join na tayo. Kasi gawain yun ng Panginoon. Tandaan natin, hindi yung Diyos o yung gawain mag-a-adjust. Dapat tayo nagbibigay ng time o mag-a-adjust para po sa gawain ng Panginoon. So, ayun. At sa atin naman pong mga gawain sa Oman, prayer meeting po ay Monday. Ito po ay PH time. Monday, 1 a.m. Bible study, Wednesday naman po ay 1 a.m. pa din. Worship service naman po ay Friday, 2 p.m. At yung prayer meeting po at Bible study ay via Zoom. At yung worship service naman po nila ay via Facebook Live naman po ito. So sa mga gising pa at mga night shift dyan, yan, pwede po kayong mag-join sa ating gawain. At gaya naman po sa Women's Ministry naman po, every first and third Sunday, 2:30 p.m. ay face-to-face po sila. At general fellowship po nila ay Zoom. Second week naman po ito ng Saturday kada buwan, 8 to 9 p.m. At kaya naman pong Women's Fellowship sa Pangasinan ay yun po sinasabay din po every fourth week kapag pupunta po doon yung ilan sa atin doon sa Pangasinan. Sinasabay na po yun doon. Ano po yun? 1 to 2 p.m. At ganoon din po, Women's Fellowship naman po, Oman time naman po ito. Ang ating pong Pastora Jane ang nag-handle po nito sa Oman. Pero via Zoom po sila. Pero kung gusto po mag-join, why not naman po kung gising pa po kayo nito. Third Wednesday po siya ng kada buwan, 9 p.m. So kung gusto ano po to, Oman time po, hindi po siya PH. Kung sa atin po ito, 1 o'clock, ganun tayo po sa atin. 1 a.m. yan, 1 a.m. Ayan. So kung gising pa po kayo, yung mga kababaihan, pwede po tayo mag-join. At next naman po, para po sa ating hermeneutics, sa Oman na po ito kasi tapos na kayo, di ba? Yes, graduate na. Sana ay may natutunan ng bawat isa sa atin na graduate na. Ayan, so ito naman po ay tuloy-tuloy pa din na pagtutunan ng ating Pastora Jane at Pastor Mar kasi meron po sila na online at face-to-face din po. Sa face-to-face dun sa Oman, kung gusto niyo mag-join, sige, punta kayo doon. Si Pastor Mar ang nagtuturo dun sa kanila. At kapag online naman, ng 1 a.m., kasi doon kaila Papa is, after service, nagtuturo doon si Papa ng hermeneutics sa kanila para diretso na. At yung sa online naman na via Zoom, si Pastora Jane yung nag-handle na, yun naman ay Oman time to 9 p.m. to 10 p.m. o sa ating time naman is 1 a.m. to 2 a.m. Pero minsan, kapag kailangan may tapos, hindi sag-extend lang naman ng ilang minutes. Pero ayun, ito po ang ating pagtuturo sa Oman. At ito naman po ay sa atin dito, Old Testament Survey. Every Sunday naman po ito is 3 to 5 p.m. At ang nagtuturo po dito ay ating Pastora Jane. Kaway-kaway sa mga estudyante dyan. May matutunan ba? Wala. Huwag lang nagsasanta. Bahala kayo dyan. May quiz daw kayo mamaya. Surprise quiz. Ayan. Sa atin naman po ang financial report. Ayan. Meron po tayong as of August 10, 2024, meron po tayong 4,712.50 centavos. Ayan. Papuri po sa ating Panginoon sa patuloy na pag-provide po ng ating pangailangan sa ating iglesia. At sa ating pong birthday celebrant, August 11 to 17, 2024. Ayan, unang-una na. Si Ate Ocean or Piano, August 13. At next naman po ay si Sister Faith Minyosa, August 14. Si ano ba to? Anak ni Ate Lovely. Ayan, so ayan. Happy birthday kay Ate Ocean at kay Faith. Ayan. So next, meron pa ba? Ayan, wedding anniversary naman po. Ay, oo nga. Oh. So, hindi, joke lang yun. Naalala ko. Nasyak lang ako kasi, lamig na lang. Lamig na.
Yeah, guys. Wala sa ano yan, guys. Nakalive pala tayo. Ayan. Cut yun, cut. Ayan, sa ating wedding anniversary po natin. Ayan. August 17 po. Ayan, yes. Alam ko to, syempre. Yan. Ating pong Pastora Jane at Pastor Mar. Ilang taon na nga ma? Ilang taon? Pastora Jane, ilang years na po kayo ni Pastor Mar? Oh, 27. Syempre alam ko yan kasi 27. Ayan. Happy anniversary po sa inyo, Pastor Mar at Pastora Jane. Ayan, so, ay lamang po ating mga announcement at kung may nakalimutan po kayo, ay magsabi lamang po kayo. So, ay lamang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Sige po, tayo po ay manalangin para sa ating offering and ating pong pasalamatan ang ating Panginoon. Ama, marami pong salamat sa inyo sa patuloy niyo pong paggabay sa amin sa nakaraang linggo. Salamat po sa inyong patuloy na pagiging tapat po sa amin, O Diyos, sa inyong mga pangako, O Lord. Salamat po sa paggabay sa bawat isa at pag-iingat. Patuloy po na sa oras nito, kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, O Diyos. Patuloy po, Panginoon, na kung ito po ang dahilan upang kami, ang aming mga kaloob, ang aming puso, Panginoon, na hindi po karapat-dapat, patuloy po na ito ay aming pong inilalapit po sa inyo, O Diyos. Alam din po namin, Panginoon, sa aming pagbibigay, hindi po namin mapapantayan ang inyong katapatan, ang inyong pag-ibig. We cannot outgive you, Lord. Pero salamat po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay may pagkakataon upang magbalik po sa inyo ng pasasalamat. Patuloy po na gabayan niyo po ang bawat isa at patuloy po na kayo po ang magbe-bless sa bawat isa, O Lord. Kanilang mga puso, Panginoon, na handa pong magbigay sa inyo, O Lord. At sa bawat maliligong po, ay kayo nga rin po, Panginoon, ang mapasalamatan at madakila, O Lord. Salamat po, purihin po kayo at sambahin. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, check. The grace of God has reached for me and pulled me from a raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love, my help is made, and the victory won. The Lord is my salvation. In hope is hidden in the Lord. He flares each promise of His word. When winter fades and the spring
The Lord is my salvation. In times of faith, in times of need, when I know lost, when I am weak, I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My death is paid and the victory won. The Lord is our salvation. And when I reach my final day, He will not leave me in the grave, but I will rise, He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My death is paid and the victory won. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. Glory to our God po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa panghuling panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo sa natapos po na gawain sa araw pong ito, Panginoon Lord God. Sa mga gawain pa pong gagawin po mamaya, patuloy niyo po pa rin po kaming samahan at gabayan. At patuloy na ingatan, Panginoon, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Salamat po sa inyo pong mga salita na amin pong napakinggan ngayong araw po na ito. Naway, maipamuhay po namin ito, Panginoon, sa tulong po ng inyo pong banal na Espiritu, Lord God. At patuloy po naming mag-glorify, Panginoon, ang inyo pong pangalan sa mga darating pong araw, Panginoon Lord God. Muli, nagpapasalamat po kami sa katagumpayan na nagmumula lamang po sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen and Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Now unto Him who is able to keep you from falling,
both now and ever. Amen. Tayo lumakad na may pananampalataya sa Panginoon at patuloy na kanyang gabayan sa lahat ng ating laban sa buhay at patuloy tayo mapagpala ng ating Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, kumayo tayong payapa at pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. God bless to everyone, mga kapatid. Son, magandang umaga, Son. Kumusta ka na? Lamig dyan, ano? Lamig sa Australia, ano? Ingat dyan, Son. Ingat dyan, Son, ha? Katuwa naman at nakikita tayo kaysa Zoom lang. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroroon, daigdig at ng lahat, purihin ang Diyos. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroroon, daigdig at ng lahat, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos, lahat ng nilikha. Purihin ang Diyos, lahat ng may hininga. Purihin ang Diyos, lahat ng mga bansa. Purihin ang Diyos, lahat ng sa Kaniya. Pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang tahanan. Purihin ang Diyos sa kapulungan. Purihin ang Diyos sa karamihan. Purihin ang Diyos sa bawat bayan. Purihin ang Diyos sa kanyang tahanan. Purihin ang Diyos
ang lahat ng naroroon, daigdigan ang lahat, purihin ang Diyos. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. 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 Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Hallelujah. Ayun, muli po magandang tanghali na ba? Hindi pa eh. Magandang morning sa bawat isa. Reminders ko lang po sa mga kapatid po na nag-plates para po sa po natin, ilang linggo na lang po ang